At ating bibigyan ng review yung mga prophetic na mention natin kaugnay sa itong worst weather na dumaan na na message natin not only in this place but even in the other parts in the somewhere in the Almar and the other places. Magbibigay tayo ng mga prophetic from the presence of our Lord. And now we are going to read the book of Jonah, Prophet Jonah. Here, the chapter 1. Sinabi nila sa kanya, "Ano itong ginawa mo?" At nang lalo pang lumakas ang hangin, sinabi ng mga tripulante kay Jonas, "Ano ang gagawin namin sa iyo para kumalma ang dagat at nang..." We'll start from the beginning of chapter 1 ng Jonah. Unang kabanata. Hindi sumunod si Jonas sa Panginoon. Nagsalita ang Panginoon kay Jonas na anak ni Amitay. Sinabi niya, "Pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lungsod, at bigyan mo ng babala ang mga taga roon, dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan." Pero tumakas agad sa Panginoon si Jonas at nagpa siyang pumunta sa Tarshish. Pumunta siya sa Joppa at nakakita siya roon ng barko paalis, papuntang Tarshish. Kaya nagbayad siya ng pamasahe at sumakay sa barko kasama ng mga tripulante at ng iba pang mga pasahero upang tumakas sa Panginoon. Nang nasa laot na sila, nagpadala ang Panginoon ng napakalakas na hangin at halos mawasak na ang barko. Kaya natakot ang mga tripulante at ang bawat isa sa kanila ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Itinapon nila ang kanilang mga kargamento sa dagat para gumaan ang barko. Si Jonas naman ay nakababa na noon sa ilalim na bahagi ng barko. Humiga siya at nakatulog ng mahimbing. Pinuntahan siya ng kapitan ng barko at sinabi sa kanya, "Nagagawa mo pang matulog sa ganitong kalagayan? Bumangon ka at humingi ng tulong sa iyong Diyos. Baka sakaling maawa siya sa atin at iligtas niya tayo sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. "Magpalabunutan na lang tayo upang malaman natin kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito sa atin." At nang magpalabunutan na sila, nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya kinausap nila siya, "Gusto naming malaman kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito. Sabihin mo kung ano ang iyong hanap buhay at kung saan ka nanggaling. Sabihin mo rin sa amin kung taga saan ka at anong lahi mo." Sumagot si Jonas, "Ako ay Hebreyo at sumasamba sa Panginoon, ang Diyos sa langit na lumikha ng dagat at ng lupa." Kaya lubhang natakot ang mga tripulante dahil sinabi na sa kanila ni Jonas na tumatakas siya sa Panginoon. Sinabi nila sa kanya, "Ano itong ginawa mo?" At nang lalo pang lumakas ang hangin, sinabi ng mga tripulante kay Jonas, "Ano ang gagawin namin sa iyo para kumalma ang dagat at nang makaligtas kami sa kapahamakan?" Sumagot si Jonas sa kanila, "Buhatin ninyo ako at ihagi sa dagat at kakalma ito. Sapagkat..." Ngayon, ating bibigyan ng review. Maganda sana kung makakapagbigay ang bawat isa
ng mga kanilang mga sympathy or suggestion or argument sa aklat na ito. Pero dahil sa tayo lang ang nandito ay bibigyan natin ito ng mga points and reviews. So, makikita natin, ito si Jonah ay taga isang Hebrew galing sa lugar ng Joppa. Joppa, ito ay sa ating modern location. Hanggang ngayon, nasa Joppa pa rin ito, nasa Israel pa rin to. Ito ay sa lugar ng Israel, sa Joppa. Hanggang ngayon, there is a place which were called Joppa until now. May Joppa pa rin na tinatawag doon sa may bandang Tel Aviv. At ito ay tumakas si Jonah. Tumatakas. Yung iba sa pagkapanahonan natin ngayon, lahat gustong marinig, gustong makita. Gustong makita ang Panginoon at marinig ang mga sasabihin ng Panginoon. Ito hindi. Tumakas dahil meron siyang mga foresighted, yung mga ano niya, yung mga pananaw niya sa Diyos, kung ano ang Diyos. Kaya, so, dahil nauna na yung kanyang pagka tinatawag na yung kanyang understanding niya sa mangyayari, ang ginawa niya, tinakasan niya ang nagsasalita sa kanyang Diyos. Well, noon pa pala na makikita natin na nakikipag-usap na ang Diyos sa tao, sa mga prophet. Isa nga to si Jonah. At may authority pang tumakas. At tinatakasan niya pa ang Diyos. Yan. Itong Diyos na to, masasabi natin na nasa particular yung tinatawag na virtue ng Diyos na to. I consider na ito si Jesus Christ, hindi pa nagiging tao si Jesus Christ. Kaya nga lang, siyempre may mga, yung sa kanyang tinatawag na absolute being, meron siyang kasama niya ang hindi, yung God the Father, hindi pa, wala pang pangalan, magkakasama sila. Pero umiiral yung mga individual virtue nila. Yung God the Father, gustong hatulan yung Ninive. I-carried out ng Holy Spirit. Kaya nga lang si Jesus Christ nandun din sa God na yon, sa part ng God na yon na makikita mo na malamya, mapagmahal. Hindi sa malamya na by power. Ibig sabihin yung may habag, gano'n. May mercy siya. So tumakas nga si Jonah. Sumakay ng barko. Etong pinuntahan niyang lugar ay Tarsis. Yung Tarsis ngayon, kung titignan, is nasa parte ng Turkey. Yung Tarsis na yan. So, hindi naman kalayo ang biyahe yan. Kaya, yung parang mag-plead away lang siya. Yung run away, parang gano'n. Run away. So, sa madaling sabi, dahil sa kanya, yung barko na sinasakyan nila, ano nangyari? Yung barkong sinasakyan nila ay nagkaroon ng aberya. Nagkaroon ng tinatawag na dilubyo. Para lang ano siya, i-purge out siya, yung spell out sa barko. Para pumunta siya doon sa rota na inuutos sa kanya ng Diyos. Doon sa bansang o sa kaharian ng Ninive. Itong Ninive, nasa ano to? Nasa Tigris. Nasa Iraq. Yung Ninive. Yung according sa dito sa sa encyclopedia, yung Ninive nasa it was situated
at in the location of yung Mosul, yung modern Mosul sa Iraq, yan na ang lugar ng Ninive. So, ganun na nga na storya. So, sa madaling sabi, palulubugin ng Diyos yung barko para mai-purge out yung may expel doon sa barko. At saka ipapakain sa tinatawag ng malaking isda. So, sa panahon na yun, siyempre, naglalakihan pa ang isda. Kaya, ayun, kinain ng isda. At doon na-experience niya na maghirap sa loob ng tiyan ng isda, ng belly of that a giant fish. Ngayon, yes, merong corresponding, tinatawag na corresponding prophetic yan ngayon na dumating si Jesus Christ na kung paano si Jonah nasa tiyan ng malaking isda na siyempre sa loob niya chemical. May mga chemical yan na siguro mainit, gano'n, na para ka rin na kumukulong, kumbaga tinulusaw nga ng mga likido sa sikmura ng mga creature, yung mga kung ano-anong kahit buto nga nilulusaw ng eagle sa kanilang tinatawag na belly, nilulusaw ng eagle ang mga buto, kaya buto ang pagkain nila. So ganun din tong baka may rin, kaya si Jonah naghihirap doon. At nanalangin siya na iluwa siya kasi alam niya naman na he despised yung calling sa kanya ng Lord. He reject. So sa madaling sabi, nagpunta na siya sa Ninive. So malayo-layo ang nilakad niya. Lumakat daw siya ng for the whole day. At kung lalakarin daw itong Ninive, yung stretch ng width ng city ay 3 days. Yung lalakarin mo ng diretso, yung lapad ng city, 3 days kang maglalakad. Ganun to, kalaki itong city na to. Kaya yun, kumbaga medyo daunting task, sabi nga, nakakapagod itong na-experience ni Jonah. At aside from that, it was against in his own will, no? Parang ayaw niya, napipilitan lang siya. Yun ang mahirap, maglakad ka na napipilitan ka. Mahirap ihakbang ang paa. So sa madaling sabi, nandun na yung kanyang binroute out niya ang message ng Lord na iwa-wipe out sila. Yung tinatawag na Ninive, yung land of Ninive, yung mga residents ng mga taga Ninive. Kaya ito ay nakarating sa tinatawag na understanding, sa knowledge ng king ng Ninive. So, sa madaling sabi, itong king of Ninive, ibang klase rin, biro mo, right away, naniwala siya doon sa prophetic ni Jonah. Samantalang si Jonah nagsuot ng magaspang na lino. Kumbaga parang sako. Nagsuot ng magaspang na lino at nagbubuhos ng ng parang mga abo sa ulo. So sign na talagang parang serious ang kaso ng Ninive. So sa madaling sabi, according to what he did, ay na-convince niya yung yung king at saka advisors ng king. So, nag-declare ang king, nandun na dahil na-convince niya, nag-declare ng king na kasi ang challenge sa kanila, they had to repent. Ngayon, kung ano yung ire-repent nila, hindi naman nilagay ang description. Pero may ilang sinasabi na parang mahilig sila sa looting, yung inaagawan nila yung mga orphans, yung mga yung mga families na walang parents, walang father sa pamilya. Parang gano'n ang kaso nito, parang nagluluting, kumbaga nag-grab sila ng mga ari-arian. Aside from that, hindi na na-mention kung ano-ano pang kasalanan nito. Pero
In the simple sense, siyempre nakinig yung hari kay Jonah kasi siyempre nag-message siya kung ano-ano yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Dineclare niya. At na-declare din dito yung tinatawag na idolatry o Diyos-Diyosan. Kung ano yung Diyos-Diyosan nila dati, another dig up ng story. Ngayon, sa madaling sabi na get through ni yung Ninive. Tapos lumabas siya pagkaraka. Sa city, umupo siya doon, sinasabi ng scripture, siya ay umupo at naghintay siya sa mangyayari. Naghintay siya doon sa magiging challenge o judgment ng God. Sa ka-disappointed ni sa kanyang dinatawag na parang na siya, dismay. He was so disappointed dahil walang nangyari. Kaya sabi niya, buti pa patayin mo na ako. Biro mo, challenge niya yung Diyos. Directly na, buti pa mamatay na lang ako. He challenged God that he would die right away to die. Kasi nga sa kanyang desperate disappointment. At sabi niya pa, tinanong pa siya ng Diyos, may karapatan ka bang, may authority ka bang mag-challenge sa akin? Gano'n. Sumagot si Jonah, I have a right, authority, kasi sa una pa lang alam ko na napatatawarin mo sila. Kaya tumatakas ako. So, I have the right to get angry. Yun ang sabi. May karapatan ako magalit, sabi dito sa scripture. Kaya parang ngayon nakipag-reasoning siya sa God, ang God sa kanya. Matay si Jonas na masikatan ng araw ang ulo niya. Maaga pa, ipinakain ng Diyos sa uod ang halamang iyon at So, nung yon, ang nakipag-challenge sa kanya ang Diyos, nakipag-discuss, nag-argument sila ng God. Minsan, tayo hindi nyo napapansin, ganyan din tayo. Nakikipag-argumento tayo, minsan sa God. Ngayon, sabi dito, sige, ngayon, nung binigyan siya ng tinatawag na silungan dahil mainit desierto yung lugar na yan. Alam niyo naman yung Iraq, tsaka yung mga Middle East, desierto. Mainit yan. Nandun lang siya, wala siyang shade. So, sobrang init. Ngayon, nung binigyan siya ng God ng tinatawag na nagpalago ang God ng instant tree na overhead niya ang taas at siya ay nalalandungan, parang nagalak ng puso ni at nakatulog siya ng mahimbing nung gabi. Kaso, makikita natin ang authority ng God, naglagay lang isang uod para kainin yung halaman na yun. Right in the morning, pag niya, when he woke up, na-discovered niya na kinain na ng uod. So, balik na naman yung dismay niya. Nagalit naman siya, dismaya na naman siya sa Lord. Tapos sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw nga na yung baga sa landong lang ang nawala sa iyo, ang kumbaga sa nalulungkot ka. Yang pang 120,000 na mga taga Ninive na gusto mong ma-eliminate o ma-wipe out. Yun ang reasoning sa kanya ng God. Na yun nga, ginawa ko sa iyo na isang landong o parang silungan, shade. Nagagalit ka, sumasama ang loob mo dahil kumbaga sa loob, binawi sa'yo. Yan pang mga tao na yan. So doon ko nasasabi, yung tinatawag na attitude na nakikipag-deal ang God. Kasi God pa siya, hindi pa nasa-separate ang God sa panahon na yan. Na-separate lang yan nang dumating si Jesus Christ. Doon sila nag-segregate nagkaroon ng Father, Son, and Holy Spirit. Pero nung panahon na yon, ano pa yan? Kumbaga naka-embedded pa sila. Hindi
ano sila, pwede silang magsalita through voice, pero embedded. Hindi sinasabi ko anong ano to, malalim na to, additional lang natin, basta binibigyan ko lang ng review na those days na sa era na to na nakikipag-discuss ang Diyos kay Jonah, they were one. They were embedded. Kumbaga sana, parang tayong tao. Nando doon ang isip mo, ando doon ang soul mo, yung feelings mo, yan, soul mo yan. At yung katawan mo mismo na pinaka-vessel ng inalalagyan ng soul, yan, naka-intact ang tatlong bahagi sa'yo. Yan, parang ganyan ang example. So, ganon. So, makikita mo yung nature na si Jesus Christ, talagang, kumbaga sana, gusto niya mailigtas ang tao sa kapahamakan. Sapagkat ang God, yung Father, hahatol talaga ang siya ng judgment. Kaya, pinipilit ng isang karakter na kunin si Jonah na ipadala doon. So, yun ang karakter ni Jesus Christ. Doon sa tinatawag na embedded God na yan. Hindi pa man naghihiwalay. Noon pa man na ano na sa isang tinatawag na nature or nature of God, may mga lumalabas na yung kanilang mga tinatawag na virtue. Ayan. Kasi ang God, pag sinabing yung God the Father, yan ang hahatol. Yung mga sinabi niyan, yan ang hahatol sa atin. Kaya sinasabi ng Lord, ang sinasabi ko sa inyo ay nagsimula sa aking Ama. At yan ang hahatol sa huling araw. At hindi lang mismo sa kasalukuyan. Active ang salita ng Diyos. Kaya, yun ang ating may bibigay dito na mga review na tayo minsan hindi natin napapansin. Nasisisi natin ang God. Parang ganito. Nasisisi natin sa hirap. Actually, nasa prophetic na tayo ngayon. Nung mga nakaraang araw, nabigkas ko sa prophetic. Actually, mahirap mag-prophetic kasi hindi naman ako nagmamalaki. Wala akong balak magmalaki kasi tama na sa akin kung ano man narating ko. Pero dahil may Holy Spirit na nakikipag-deal ngayon sa tao, na kung may experience mo at matututunan mo, pwede, bawat isa ay may kaloob. Kung ma-anoint yung anointment ng God, may endorse ka, ganun. May parang endorsement sa'yo. Mapipil ka ng bagay na yan. So, minsan, nakita ko na-visualize ko, yung lugar ng Negros. At sinasabi ko sa propetiko nung nakaraan, sinasama ko na may madilim na kaganapan na mangyayari sa Negros. So sabi ko na parang baha. Kasi parang ang dilim. Parang nagdidilim dun sa lugar na buong malawak na lugar. Tapos sinabi ko yan dito mismo sa ating podcast. Sa Almar, sinabi ko rin niya kasi early June ko pa nabanggit yan. 2 beses ko sinabi sa Almar. So ngayon, siyempre, hindi ko naman alam kung kailan mangyayari. Basta sinasabi ng Lord na may mangyayari sa Negros. Ngayon, pagdating nitong July 17 pa lang, at tinatawag na balita na sa lahat ng broadcasting malalaking station na ang Negros, may lugar sa mga Negros, kalat-kalat, lubog na sa baha. Pero dito sa Manila, wala pa, nagsisimula pa lang umulan. Kasi pa lang yun parang nasa pa lang yun, 17, Thursday. Kasi Saturday, nag-message pa ako uli. Wala pang masyadong hindi pa ganun katindihan. Wala pang baha dito sa Metro Manila hanggang doon sa North, wala pa. Pero sa kanila, sa 16, sobra na ang ulan sa kanila. Pagdating ng 17, may report na umapaw na.
may mga evacuation na sila. At patuloy yun hanggang dumating yung Martes, ayon dun sa report, 44,000 ang na-evacuate sa lugar na yun. Kalaparan nung tinatawag na lugar ng kasama na yung ibang karatig lugar, barangay. At may 6 na napatay. Martes pa lang. Tayo lumala dito Thursday, Wednesday, diyan lumala. Sa kanila 17 pa lang, lubog na sila. So sa madaling sabi, hindi kasama nito sa itong pumasok na emong ang yung effect nung tinatawag na pag submerge nung lugar nila, yung paglubog. So masasabi ko yung pinasabi sa akin ng presence ng Lord nangyari. Yun lang ang naman ang sinasabi ko na kasi siyempre mahirap magsalita sa ere no? Na prophetic. Kaya ngayon sinasabi ko na nangyari yung prophetic na yon sa Negros na nagkaroon ng overflow ng tinatawag na deluge at saka kasi may mga namatay na nga at saka nag-evacuate. Ngayon, ano naman ang kasunod na prophetic? Hindi ako nagmensahe ng Martes kasi nga nag-ano na lang ako, patuloy na umuulan. Nag-ano na lang ako sa Facebook at saka sa account ko ng alam niyo ko ang message. Ang message sabi sa akin ng Lord, magtatagal daw ang ulan. Itong ulan na paputol-putol, magtatagal daw. Ako ayoko na sabihin to basta may sinabi siya kung gaano katagal, pero ako ayoko nang sabihin. Kasi nakita ko nga si Jonas. Sasabihin ko na mahaba na putol-putol. Ito putol ngayon, wala ngayon. Baka bukas meron na naman, mamaya. Hindi ko alam. Basta putol-putol. Ito pala yung lockdown na sinasabi ng Lord. Kasi noong pa, sinasabi ko na magkakaroon ng lockdown. Yun ang sinarinig ko, parang sinasabi ng Lord na magkakaroon sa spirit ko, yung presence ng Lord napipil ako noon, na magkakaroon ng lockdown by July. Paulit-ulit ko sinasabi. Akala ko COVID. Pero may COVID talaga ngayon July sa Amerika at saka sa ibang lugar. Pero sa Pilipinas, wala. Pero yung lockdown, ano pala yun? Parang double whammy. Lockdown at saka yung tinatawag na magkaiba palang mangyayari. So ngayon, anong ibig sabihin ng lockdown? Ang Lord ang nagla-lockdown, yung nag-isolate. Pag nabaha yung isang lugar, hindi kayo makakaalis dyan. Yun. Yun pala ang ibig sabihin ng Lord sa July, magkakaroon ng lockdown. So ngayon, July, nangyari ang lockdown na yan. Na ibang lugar hindi makatawid dahil siraan tulay nila, naka-isolate sila. Yun ang ibig sabihin ng lockdown na sinasabi ng Lord. Ngayon, bakit natin binasa ang aklat ng Jonas? Ito maganda. So sabihin natin sa Lord, kasi siyempre lahat naghihirap na Maraming effect yung bahay. Yun sa mga leptospirosis nga mahirap na yan. Yung mga may alipunga pa sinasabi. May mga nandoon sa lugar ng kung saan dinadala yung mga ng baha, tinatawag na ano ba yan? Kung ano ng baha? Kalimutan ko pangalan niya yung okay, yung mga affected ng baha, dinadala sa isang lugar. Hindi ko masyadong kung anong tawag diyan. Nagkakahawa-hawa na raw sila ng ubo. Bukod yung iba, wala nang makain. So sa madaling sabi, maraming opening ng tinatawag na magandang bagay para yung mga na naniniwala sa Diyos ay gumawa ng magandang bagay. Panahon nito para samantalahin natin na makagawa tayo ng magandang bagay. Bagamat ayaw natin ng nangyayaring ito, bagamat pinapahintulot ng Diyos, di ba? Na sinabi kanina natin na yung ulan, yung kung ano man yung nangyari doon sa sinasakyan na lang barko, mismo ang Diyos ang gumagawa. So, ibig sabihin, tulad ng nangyayari sa China, yung devastation ng China, hindi nagawa ng tao yan. Kasi iba't iba yung sitwasyon na they were experienced.
Kung sa atin nangyayari yan, ewan kung anong sana tayo pupulutin. So dahil dyan sa ganyang nangyayari, at tugman-tugman na timing pa na si presidente natin, nakahingi pa ng mga tulong. So, dahil din sa mga churches na mga nananalangin sa panahong ito, parang kumbaga sa bagaman kalooban ng Diyos na i-isolate ang bawat lugar, i-overflow ang bawat lugar kung nasa sa kanyang listahan, pwede, parang Jonah style, makiki-argue tayo sa Lord sa pamamagitan ng prayer, panalangin na wag maapektuhan yung ating mga lugar at ating mga kabuhayan. Yun lang ang aking binibigyan ng review. Kaya nabasa natin tong Book of Jonah na wag na natin gayahin yung ka-rude, yung rudeness ni Jonah, no? Mahirap na mag-challenge sa Lord na bubuti pa mamatay na lang ako. Wag naman, baka kasi iba ngayon, Holy Spirit ngayon na tinatawag nag-work out, baka ma-defile natin ang Holy Spirit, delikado. So, yun lang po sa hapong ito ang ating book na nabasa at broadcast natin. Marami po salamat sa ating lahat. Nawa, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At mananalangin tayo magbibigay tayo ng maikling panalangin para sa ating naaabot at tinig at lugar. Maraming salamat po, dakilang Diyos Ama, Ikaw ay mabuti, Ikaw ay makapangyarihan, at sa iyo ang lahat ng universe ay gumagalaw, Panginoon. At lahat ng mga bagay sa mundong ito, kalitlitan, maging ang mga ibon, ay walang malalaglag ng hindi sa iyong nalalaman. At sa galaw ng banal na spirito, Panginoon, ingatan mo ang aming lugar. Ang mga karamdaman at sakit sa pangalan ni Jesus, aking sinasaway. Mga anumang karamdaman na igagawad ng demonyo sa aming lugar, sa aming kapaligiran, sa pangalan ni Jesus, dukuban mo ng iyong banal na dugo, Panginoon, ang aming barangay. Pagpalain mo ang aming kapitan, bigyan mo siya ng wisdom upang talakay niya ang mga may encounter, solusyonan niya ang mga encounter niya, mga problema sa aming barangay. At sa pangalan ni Jesus, nawa, patawarin mo ang aming mga kahinaan, aming magkukulang, sa iyong kabutihan, mahal na Panginoon. Maraming pong salamat. Amen.